Isang magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon dahil muli po tayo ay magkakasama ngayon. Bagamat tayo ay separated, magkakahiwalay po tayo sa isa't isa, pero I believe na in spirit tayo po ay magkakasama at nagkakaisa para i-worship, para po sambahin, para po papurihan, i-glorify ang ating Diyos na buhay, ang ating tagapagligtas. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, ngayong oras tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa Book of Ephesians. So, patuloy ko pong inaanyahan ang bawat isa na ating pong hawakan, kunin ang ating mga Biblia dyan sa ating bahay, dun sa ating mga tokador, sa ating mga aparador dyan. Kunin po natin ang ating mga Bible at buksan po natin dun po sa passage na ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito. At ito po ay makikita natin sa Ephesians chapter 4, verse 17 hanggang verse 24. So kung inyo na pong nakita sa inyong mga hawak-hawak na Biblia, sa inyong mga hawak-hawak na Bible, bagamat hindi ko kayo nakikita, I encourage everyone na tayo po ay tumayo. Let's all stand up bilang po paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa oras na ito. At sundan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as Gentiles do, in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to their hardness of heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy, to practice every kind of impurity. Verse 20, but that is not the way you learned Christ, assuming that you have heard about him and were taught in him, as the truth is in Jesus. To put off your old self, which belongs to your former manner of life, and is corrupt through deceitful desires. Verse 23, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na ikaw ay mabuti. Tunay nga po na ikaw ay dakila. Totoo po, Panginoon, yung aming pong inawit kanina, Panginoon, na ang kasalanan po namin ay malaki, malawak, pero your mercy is more, Panginoon. Wala ka pong kasalanang hindi kayang patawarin, Panginoon. Kaya po maraming salamat for giving us, Panginoon, yung inyo pong sariling buhay para sa amin, para po sa aming ikaliligtas, para po sa aming ikatutubos, ikalilinis, Panginoon, ikapapatawad ng mga kasalanan po namin, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, continue to teach us, Lord, sa pamagitan po at sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng puso na handang umunawa ng inyong salita sa oras na ito. At nawa yung mga salita na maririnig po namin mula sa inyo sa oras na ito ay hindi lamang manatili sa aming mga tenga, kundi sa puso namin at i-apply namin sa aming mga buhay. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, kagaya po na nabanggit ko sa inyo kanina, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa Book of Ephesians. And in the past weeks po ng ating pag-aaral, tayo po ay nandito sa chapter 4 ng ating pag-aaral. No, sa pamagitan po, at nakita po natin na sa pamagitan po ng sulat na ito para sa mga Epeso ni Paul, para sa mga taga-Epeso, ay pinakita sa atin ng ating Diyos, ng Diyos ang kahalagahan kung kahalagahan ng tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ay dapat tayo po ay mayroong pagkakaisa sa Kanya. Meron tayo dapat unity sa katawan ng ating Panginoon, which is the church, no? And also especially last week po, through the preaching of Pastor Jordan last week, nakita po natin kung gaano po ka-vital, ka-importante po para po sa bawat isa sa ating mga mananampalataya, sa bawat isa sa ating
sumasamba sa bawat isa sa ating kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo, na dapat tayo ay lumalalim, na dapat tayo ay lumalago sa ating pananampalataya, sa ating pagkakilala sa Kanya. Alam nyo, it is very important for us who has a personal, ulitin ko, sa mga merong personal na relasyon kay Kristo, that we are growing and becoming mature in our knowledge and in our relationship with our Savior, Jesus Christ. This was emphasized sa bawat isa sa atin by Paul from the very beginning po ng chapter 4 na ito. No? Sinabi po ni Paul that it is our calling. No? Sabi po na Ephesians chapter 4 verse 1. Sabi diyan, I therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling of which I have been called. So ito pong unity, ito pong pagiging mature sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, yan po ay calling. And alam niyo mga kapatid, hindi lang siya basta calling, it is a divine call sa bawat isa sa atin na dapat tayo ay nagkakaisa at dapat tayo ay lumalago sa ating pagkakilala sa atin. So that's why makikita natin sa passage na yan, sa verse 1 na yan, ng chapter 4, that Paul urged us or appealing to us to faithfully walk in this calling. Hindi lang basta faithfully walk, but walk worthy. Walk worthy in a manner of this call, that we should be united and growing in maturity in our faith as one body in Christ. And ngayon nga po sa ating pong binasa kanina, sa ating pong passage na pag-uusapan ngayong oras na ito, this is another important call para po sa bawat isa sa atin. Isa pong importanteng paalaala ulit sa bawat isa sa atin, at makikita po natin sa ating passage that it is not possible para sa atin. Kasi yung pong unity and paglago sa ating Panginoon, talagang hindi po yan magiging posible kung hindi po natin gagawin yung pong ating binasa, yung pong ating passage dito po sa chapter 4 verse 17 to 24. No, ano po yung calling doon, na dapat ay tayo po ay lumakad sa panibagong buhay na meron tayo kay Kristo. So hindi posible na tayo ay maging united, hindi posible na imposible para sa bawat isa sa atin na lumago kung hindi naman tayo sa sarili natin ay wala tayong pagnanais na lumakad sa panibagong buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya ang call sa atin, ang pakiusap, actually, it is a warning from Paul. Ang pakiusap ni Paul sa mga mananampalataya sa Efeso is talikuran at lumakad tayo sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Once again, makikita natin sa passage that this is Paul's warning. It is Paul kumbaga urging, ini-urge ni Paul yung mga believer in Ephesians, and even sa mga mananampalataya sa atin ngayon. Tayo pong mga mananampalataya kay Kristo ngayong panahon na ito, na dapat tayo po ay araw-araw lumalakad doon sa panibagong buhay. Every day we should walk in the newness of light. Bakit? Dahil tinubos tayo ng Panginoon, inalis tayo ng ating Panginoong Jesucristo doon sa lumang pagkatao, hinubad niya yun sa atin. Inalis niya yun sa atin at binigyan niya tayo ng panibagong pagkakakilanlan sa Kanya. Binigyan niya tayo ng panibagong pagkakakilanlan kay Kristo. He clothed us with His righteousness. Yun po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus para sa atin. Inalis niya, nilinis niya yung ating mga kasalanan at binihisan niya tayo ng kanyang katuwiran. This is why Paul boldly telling the believers to walk in the newness, to walk in this new life that we have as believers in Christ, and not to live our life the old way. So ayan po yung sinasabi ni Paul sa ating passage, and we can see that in verse 17. No, sabi po sa verse 17 ng ating pong passage, Ephesians chapter 4, now this I say and testify in the Lord. No, ito po ay binabanggit, sinasabi po ito ni Paul sa mga mananampalataya sa kanila dahil ito lang yung feeling ni Pablo.
Hindi po ito sinabi ni Paul sa mga mananampalataya, hindi po siya nagbigay ng warning sa mga mananampalataya sa Ephesians dahil pakiramdam ni Paul dapat ito yung gawin niya. No, sinabi ni Paul na huwag kayong lumakad sa dati niyong pagkatao dahil ito yung nais makita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi sabi niya verse 17, now this I say and testify in the Lord. No? Ibig sabihin, yung sinabi niya sa mga mananampalataya sa Efeso, ito din yung desire. Ipinaparating niya yung kagustuhan at pagnanais and purpose ng Panginoon na dapat gawin ng mga iniligtas niya, ng mga tinubos niya, ng mga mananampalataya. Anong dapat natin gawin? That you must now no longer walk as Gentile do. Mamaya titignan natin kung ano nga ba itong ginagawa ng mga Gentile. Pero before that, makikita po natin na sinabi dito ni Paul sa bawat isa sa atin, once again, na huwag tayong lumakad katulad ng mga hentil. Alam niyo po yung yung pong word na makikita natin dyan na no longer walk, ibig sabihin po yan ay everyday na pamumuhay po natin, everyday living po natin. So everyday, dapat daw hindi tayo lumalakad katulad ng mga hintil, hindi lang isang beses, hindi lang isang araw, kundi everyday, araw-araw sa buhay natin, every minute, every second, every hour sa buhay po natin, dapat tayo po ay lumalakad ayon doon sa panibagong buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. And also, makikita din po natin dyan, Paul mention and uses po yung Gentile. No? Sabi diyan, you must no longer walk as Gentile do. No? Ang ibig sabihin po ng Gentile, ito po ay may dalawang ibig sabihin every time we can read it sa scripture. Una, ito po ay ginagamit ng mga Jews to identify yung pong mga taong pagan. No? Sa Old Testament at saka sa New Testament, yung pong mga taong hindi Jews, ang tawag po ng mga Israelites dyan ay Gentile. And also, yung pong Gentiles, pangalawa, yan po ay ginagamit as separation doon po sa mga Jewish believers and then doon sa mga pagan religious beliefs. So yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon or sa Diyos. Yun po yung dalawang paggamit dyan ng word na Gentile. Sa madaling salita, every time or kung mababasa po natin yung word na Gentile, ito po ay tumutukoy doon sa mga taong unregenerated or doon sa mga taong unbeliever or hindi nga po naniniwala sa ating Panginoon. And Paul described the way Gentiles live their lives na hindi na dapat nating lakaran. Kumbaga, ipinapakita po sa atin sa ating pong passage na ito na hindi na dapat natin sundan pa or lakaran pa yung mga daan na tinatahak ng mga hintil. Kasi yung daan na tinatahak nila, yung pong nilalakaran ng mga Gentile, because they do not believe and they are unregenerated. No? Yung hindi po sila naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo or sa ating Diyos, yung pong daan na tinatahak po nila is not honoring po sa ating Panginoon. Hindi po ito pleasing sa harapan ng ating Diyos. And this is the life that we are, or that is the life that we are living before. At kumbaga doon po tayo inalis. Doon po tayo tinubos ng Panginoon. Yung pong life, yung pong buhay na nilalakaran ng mga hintil, yan po ay kasuklam-suklam sa harapan ng ating banal na Diyos. So, again, the call for us, no? Ang tawag po sa atin, ang calling po, ang pakiusap po ni Pablo, ang warning po ni Paul para po sa bawat isa atin is to wag na tayo mabuhay sa dati nating pagkatao. No? Bakit? Ano ba yung meron sa dati nating pagkatao? Ano ba yung meron doon sa way ng Gentiles na nilalakaran ng mga Gentiles? No? Ano ba yung meron doon sa old way? And Paul described the old way of life as a life of, number one, makikita po natin sa ating passage, sa verse 17,
makikita po natin that the old way of life is a life of futility of thinking. No? In Ephesians chapter 4, verse 17, "Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their mind." Futility means, mga kapatid, is pointless. It means useless. It means walang kabuluhan, mga kapatid. No? Kung siguro naririnig natin, mayroong mga tao or siguro natawag natin na rin tayo minsan na walang laman yung utak mo, it literally means the same po sa bagay na ito. Ganun po yung thinking ng mga hintil. No? Every thought that the Gentiles are empty. No? Yung laman ng pag-iisip po ng mga hintil ay walang kabuluhan, walang saysay, walang meaning. No, their rational thinking is corrupted ng kanilang mga kasalanan, ng kasalanan na meron sila. Every decision they are making are worthless sa harapan ng ating Diyos dahil nga sa kanilang kalalagayan. So, yun po yung isang malinaw. So, sabi ni Paul, huwag kayong lumakad katulad ng mga hintil dahil yung kanilang pag-iisip ay walang kabuluhan, walang laman. No? Yun po yung pag-iisip nila. Dahil sa walang saysay, no? Dahil sa walang saysay ang kanilang mga pag-iisip, wala din silang kakayahan sa kanilang sarili na isipin kung ano ang mga bagay na makalangit at kalugod-lugod sa ating Diyos. So yun po yung katotohanan. No? Kung tayo po ay lumalakad ng katulad ng isang hintil, yung pag-iisip natin is also corrupted by the sin that we have. At hindi lang basta walang laman yung ating pag-iisip, but also in verse 18, makikita po natin 18a, that Paul described the way of life of the Gentile, yung old way natin, as a life of darkness or in understanding. That's we can see in verse 18. Sabi ni Paul, they are darkened in their understanding. They are darkened in their understanding. So, ibig sabihin, this means that they are blinded doon sa katotohanan. No, dahil nga po sa kasalanan na meron tayo, na meron itong mga Gentiles na ito, hindi po nila kayang makita, hindi po kaya nilang unawain kung ano yung katotohanan na ni-reveal sa atin or sa kanila ng ating Diyos patungkol sa kaligtasan, patungkol sa katotohanan ng kanilang kalalagayan bilang makasalanang tao. Their eyes are blinded in the truth. No? They are blinded by their own sin. Sabi nga po ng Romans chapter 11 verse 10, sabi ni Paul, and ito po ay kinuha ni Paul, kinote ito ni Paul na sa book of Psalms, na sinabi din ito ni David. Sabi po ni Paul, "Let their eyes be darkened so that they cannot see, and bend their knees and bend their backs forever." That's what Paul says sa Romans chapter 11 verse 10. So malinaw po that their eyes are darkened so that they cannot see. Ano po yung hindi nila makikita? Yung pong katotohanan na salita na ini-reveal ng ating Panginoon. Hindi nila kayang unawain ang mga bagay na patungkol sa ating Diyos. Hindi nila kayang unawain yung mga bagay na nagsasabi ng katotohanan patungkol sa ating tagapagligtas na si Kristo, dahil nakapiring po yung kanilang mga mata. Dahil po may takip yung kanilang mga mata. At ito pong takip na ito sa kanilang mga mata ay hindi kailanman nila maaalis sa sarili nila kakayahan unless meron pong gawin ng ating Diyos para sa kanila. Their minds are darkened, sila ay bulag dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang mga taong ito ay satisfied na. Satisfied na sila sa kanilang mga sarili. Satisfied na sila doon sa kung anong kalalagayan nila. Para sa kanila, okay sila. Pero sa katotohanan, ang kanilang kaluluwa ay mapapahamak pagdating ng paghuhukom ng ating banal na Diyos. Satisfied na sila sa kanilang sarili at hindi nila nauunawaan at hindi nila nakikita ang kanilang totoong kalalagayan. They cannot see their need of a Savior because for them, it is foolish to put their faith and trust
in God. It is foolish for them. Para sa mga taong ito, para sa mga hintil na ito, nakilalanin nila ang isang Diyos na sovereign God at ang isang Diyos na tagapagligtas, which is si Jesus Christ. They are all dependent sa kanilang mga sarili at sa kanilang sariling kakayahan. These people think that they are wise, but the truth is, but in reality, the Bible says they are fool. In Psalms chapter 14 verse 1, sabi po ni David sa kanyang salmo, sa kanyang awit, the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. They do abominable deeds. There is none who does good. Wala po kahit isa ang gumagawa ng matuwid. And this is the reality po. Hindi lang para sa mga hintil, pero ito rin yung realidad ng bawat isa sa atin. Lahat ng tao, tayo po ay corrupt sa harapan ng Panginoon. Darken yung ating understanding. Wala pong kabuluhan yung ating pag-iisip. We think na we are wise, pero sa harap ng Diyos, we are fool. Tayo po ay fool sa harapan ng Panginoon. We do yung karubaldumal na mga gawain sa harapan ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Dahil hindi natin nakikita hindi natin nauunawaan yung katwiran ng ating Panginoong Diyos dahil tayo ay lumalakad sa kadiliman, dahil tayo ay lumalakad ng bulag, ng pikit, tayo po ay lumalakad na may takip ang ating mga mata. At yan po ay ang ating mga kasalanan. Pero again, salamat sa Panginoon sapagkat iniligtas tayo ng Panginoon, sapagkat tinubos tayo ng ating Diyos, sapagkat siya mismo nag-alis ng takip sa ating mga mata. Kaya mapalad ka, magpasalamat ka sa Panginoon kung ikaw ngayong oras na ito, alam mo sa sarili mo na ikaw ay pinatawad, na ikaw ay iniligtas, na ikaw ay nakaranas ng habag at pag-ibig at grasya ng ating Diyos. Again, ito po mga taong ito, they cannot do good at hindi nila naiisip gumawa ng mabuti dahil ang buhay nila ay hiwalay sa ating Diyos. And that's what we can see sa ating passage also. Sabi diyan sa verse 18b, hindi lang futility, no? Again, Paul described the old way of life as a life of futility of thinking, darkness of understanding, and pangatlo, dinescribe ni Paul na ang dating buhay po natin na nilalakaran ay we are alienated from God. Hiwalay tayo sa ating Diyos. Verse 18b, sabi diyan, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. Because of the ignorance that is in them. Well, itong mga taong ito, itong mga hintil, no, sabi ni Paul, do not walk, no? Huwag na tayong lumakad kagaya ng paglakad ng mga na ginagawa ng mga hintil. Why? Because itong mga hintil na ito, they are alienated, no? Hindi sila or hiwalay sila sa buhay na ipinagkakaloob or ibinigay or ninanais ng Diyos na lakaran nila. No? Sila ay separated. Hindi lang basta sila ay separated, hindi lang sila basta ay ignorante, hindi lang sila basta alienated, but also, again, sabi diyan malinaw, the reason why they are separated is because they are ignorant. They are ignorant pagdating sa pagkakilala sa Diyos at pangunawa sa katotohanan na inihayag ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So kaya tayo bilang mga mananampalataya, huwag tayong lumakad doon sa, sabi ni Paul, huwag na tayong lumakad kagaya ng mga hintil na ito, kagaya ng mga unrepentant na mga taong ito, kagaya ng mga unbelievers na ito, kagaya ng mga unregenerated na mga tao na ito. Huwag na tayong lumakad sa katulad nila because they are alienated.
hiwalay sila, separated sila, and they are ignorant pagdating sa ating Diyos. No, alam niyo, napakasakit po, no? Isa ito sa pinakamasakit na salita na maaari nating marinig sa isang tao personally. No, kapag ang isang tao nagsinabihan tayong ang ignorante mo, ang sakit pakinggan at talagang mag-iinit at tataas yung dugo mo, pero the Bible, ito yung ganito niya dinidescribe. Ito pong mga taong walang personal na relasyon sa ating Panginoon. They are separated because of their ignorance pagdating sa pagkakilala sa ating Diyos. No? Bakit? Dahil ang lahat ng ito, mga kapatid, yung pong reason kung bakit they are merong kumbaga walang kabuluhan, empty yung kanilang thinking, the reason why they are dark, kumbaga nabubuhay sila sa kadiliman. The reason why they are alienated and ignorant sa harapan ng ating Diyos is because the hardness of the heart, no? The hardness of their heart. No? We can see that also sa ating passage. Sabi diyan, verse 18, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. So kaya pala sila ay lumalakad sa ganung daan is dahil sa matigas nilang puso. Dahil sa matigas nilang puso. Kaya pala sila ay lumalakad sa kadiliman, kaya sila ay hiwalay sa Diyos, kaya sila ay ignorante, kaya yung isip nila ay walang pag-iisip sa Diyos, ay dahil sa ang puso ng mga taong ito, ang puso ng mga hindi sumasampalataya sa ating Diyos, ang puso ng mga taong hindi naniniwala sa kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo ay dahil sa matigas nilang puso. Ginagawa nila ang mga bagay na yon, ginagawa nila ang mga bagay na ito sa sarili nilang kagustuhan. Pinatigas nila mismo. Sabi diyan, due to their hardness of heart. Sila mismo, pinatigas nila mismo ang kanilang puso at tinanggihan nila mismo ang grasyang ipinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. Dahil sa katigasan ng kanilang puso, kaya wala silang pagnanais na mabuhay ng nararapat sa ating Diyos. Dahil sa kanilang puso na matigas na pinagaharian ng kanilang sariling kagustuhan, ng kanilang sariling desire, at pinangungunahan ng kanilang sariling kasalanan, hindi po nila magagawang tanggapin yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa kanila. Once again, mga kapatid, makikita natin ang punot dulo ng lahat ng ito ay dahil sa matigas na puso ng mga taong ito na hindi sumampalataya at hindi kumilala sa ating Diyos dahil sa kanilang kasalanan. For this reason, sabi ng Panginoon, ang sabi ni Paul in Romans chapter 1 verse 26 to 29, ang sabi po ni Paul diyan sa Romans chapter 1 verse 26 to 29, for this reason God gave them up to this honorable passion of their ulitin ko lang po, for this reason God gave them up to this honorable passion, for their women exchange natural relations for those that are contrary to nature. No? Kaya sa panahon ngayon, wag po tayo magtataka kung ang babae sinasabi nila na lalaki sila. Kung ang mga lalaki sinasabi nila na ako ay babae sa katawan ng isang lalaki, dahil yun po mismo ang sinasabi ng salita ng Panginoon, they exchange their natural relations for those that are contrary to nature. No, makikita natin yung pong relationship ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. That's what the Bible says. And sabi ng Panginoon, God gave them up to dishonorable passion. And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for
one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty of their error. So, at the end, may kaparusahan po ang Panginoon talaga sa kasalanan yan. In verse 28, makikita po natin, and since they did not see fit to acknowledge God, isipin po natin mabuti yan, no? Sinabi po ng Panginoon, sinabi po ni Paul sa passage na ito, and since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips. So yan po yung katotohanan. Yan po yung bunga at patunay ng isang matigas na puso. At ito po yung nilalakaran ng mga hintil. At sinasabi ni Paul, sa simula pa lamang na wag natin lakaran. No? At nakikita nga po natin dito sa verse 19, ang lahat ng ito na binanggit natin, lahat ng ito ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Makikita natin na dahil sa matigas nilang puso, naging manhid ang kanilang puso sa paggawa ng kasamaan, sa paggawa ng kasalanan. Hindi na nila iniisip kung kasalanan ba ito, kung tama ba ito or hindi. Para sa kanila, lahat ng ginagawa nila ay tama at okay lang. No? Kasi sabi po na Ephesians chapter 19, they have, chapter 4 verse 19, they have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy, to practice every kind of impurity. Pansinin po natin, to practice every kind of impurity. Yun po ang ginagawa. Yun po ang nilalakaran ng mga hintil. Yun po yung nilalakaran ng mga taong walang personal na relasyon sa ating Diyos. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ang isang taong hiwalay sa Diyos ay kailanman ay hinding-hindi maghahangad na hanapin ang Diyos sa kanilang sariling kakayahan. Ang isang taong hiwalay sa Diyos ay hinding-hindi magnanais na kilalanin ang Diyos bilang Diyos ng kanilang buhay. Sapagkat ito ay bulag sa katotohanan, matigas ang kanilang mga puso at walang ibang gusto kundi sundin lamang ang kanilang sariling kagustuhan, sundin lamang ang sinasabi ng puso nilang makasalanan. Mga kapatid, this is why Paul is warning us. This is why Paul is urging the believers in Ephesians to walk in the newness of life. This is the reason why kung bakit natin ito pinag-aaralan ngayong oras nito. Para ipaalala sa atin, i-remind sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng sulat na ito ni Paul na bilang mga mananampalataya sa Panginoon, dapat hindi ka na lumalakad sa dating pagkatao na nilalakaran mo. Nung hindi ka pa nakakilala, nung hindi ka pa tinubos o tinutubos ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng nabanggit ni Paul sa patungkol sa mga hintil and even to us ngayon ay totoo sa atin. Yan po ay malinaw. Yun po tayo dati. That is our old way. Pero salamat sa Panginoon, magpasalamat ka, be grateful sa Panginoon dahil binago ka niya. Dahil binigyan ka niya ng bagong daan na dapat mong tahakin. Dahil binigyan ka niya ng bagong daan na dapat mong lakaran. At itong daan na iyong lalakaran ay ang daan na magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Magbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. Yung lakad, itong daan na dapat nating lakaran na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo, yan po ay daan patungkol po, patungo sa kaluwalhatian ng ating banal na Diyos. Mga kapatid, bago pa man tayo nakakilala at sumampalataya kay Kristo tayo ay namumuhay katulad ng mga hintil na ito. Kaya mapalad tayo mga kapatid dahil tayo ay kinahabagan
ng ating Diyos. Tayo ay kinahabagan ng ating Diyos na punong-puno ng pag-ibig at grasya para sa bawat isa sa atin. Mga kapatid. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 12 to 13, remember that you were at that time separated from Christ. There are points sa buhay po natin na tayo po ay hiwalay sa Diyos. Dapat po natin yang alalahanin. Meron pong punto sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang taong makasalanan na tayo po ay nabubuhay sa kadiliman at ine-enjoy ang paggawa ng kasalanan. Remember that you were at that time separated from God or from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers in the covenant of promise, having no hope and without God in the world. But now, mga kapatid, sabi ni Paul, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Salamat sa ating Panginoon. Dahil sa pamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, dahil ninais ng ating Panginoong Diyos na ilapit tayo kay Kristo upang tayo po ay sumampalataya at maniwala sa Kanya. At dahil dito, sabi diyan ng 1 Peter chapter 1, verse 18 hanggang verse 19, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like a lamb without blemish or spot. Mga kapatid, tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Tayo ay tinubos ni Kristo sa pamagitan ng kanyang sariling buhay. Tayo po ay binayaran ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang banal na dugo na kanyang ibinuhos doon sa krus upang magkaroon tayo ng panibagong buhay sa Kanya. Upang bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo. Buhay na karapat-dapat sa Kanya, buhay na may pagpapasakop at pagpapakumbaba sa Kanya, sa ating Diyos, kay Kristo, at buhay na mayroong pagsunod sa Kanyang kalooban. Lahat ng yan ay ginawa ng Panginoon, binayaran niya ng napakahalagang presyo na hindi natin kayang bayaran o tumbasan, at yun po ay ang banal na dugo at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. So, mga kapatid, if you are saying that you have a new life in Christ, then do not walk again to your old ways. Do not walk again to your old ways. Do not go back to your old walk of life, mga kapatid. Start living and walking in the new way, in the newness of life that you have in Christ. Now, paano natin ito gagawin? Paano tayo lalakad ng may panibagong paglakad at panibagong buhay sa ating Panginoong Hesukristo? Si Paul, alam ni Paul na yun yung magiging question natin. Kaya sinabi niya, this is the new way of life in verse 20 to 21. This is how you live. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 20 to 21, but this is not the way you learn Christ, assuming that you have heard about Him and were taught in Him as the truth is in Christ Jesus. So sabi ni Paul, again, sinabi ni Paul sa verse 20, those things na minention po simula verse 17 hanggang verse 19, those things, hindi po yun ganon, yung itinuro or natutunan natin kay Kristo. Those things that He mentioned sa mga unang verse na pinag-usapan po natin kanina, those are not the way na ipinakita or itinuro sa atin ni Kristo na dapat nating ipamuhay. Ano yung ipinakita sa atin ni Kristo na dapat nating ipamuhay? Ano yung new way of life na dapat nating lakaran? As believers, we are called to follow the example of Christ. Tama, mali? We are called to follow the example of Christ. We must imitate Him in our daily life, in our daily walk.
Kung gusto natin lumakad sa bagong buhay na mayroon tayo, dapat nating tignan, laser focus sa kung anong ipinakita, inihalimbawa ng ating Panginoong Hesukristo habang siya ay nabubuhay pa sa mga oras na nandito siya sa lupa. No, sabi nga ni Paul sa verse 1 hanggang verse 2, therefore be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. No? Ano po ito? Ito po ay kung yung 10 Commandments ay sinamarize ng Panginoong Hesukristo, dito sinabi ni Paul, mas kinonsise pa ni Paul yung 10 Commandments na yan. Sabi dyan, walk in love as Christ loved us. So dapat paano tayo lalakad sa panibagong buhay na meron tayo kay Kristo? Lumakad tayo ng may pag-ibig, kagaya ng pag-ibig na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. No, dahil yung pag-ibig na yan po ay kagaya po na nabanggit ko, I think binanggit ko to last time. I believe that yung sa pag-ibig lahat nagsisimula, no? And makikita din natin in Philippians chapter 2 verse 4 to 5, let each of you look not only on your own interest but also in the interest of others. Have this in mind among yourselves which is yours in Christ. Sa madaling salita, magkaroon tayo ng humility. Unahin natin yung kapwa natin kaysa sa ating mga sarili. Yan po yung dapat nating makita. At yan po ay itinuro sa atin. Paul described these characteristics of new life na dapat tayo po ay patuloy na natututo sa kung anong ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Again, in verse 20 ng ating passage, but that is not the way you learn Christ. No? Ibig sabihin, Paul is emphasizing sa passage na ito, aralin mo, tignan mo, matuto ka kay Kristo, learn Christ. Mabuhay ka at lumakad ka sa mundong ito na dala-dala ang mga bagay na nakita mo at itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoong Hesukristo in Matthew chapter 11 verse 20, take my yoke upon you and learn from me. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Sabi diyan, learn from me. Sabi ng Panginoong Hesukristo mismo, learn from me. Why? Because I am gentle and lowly in heart. Sabi ng Panginoon, because pinakita ko kung paano magkaroon ng humility, pinakita ko kung paano magkaroon ng compassion and passion sa mga taong nangangailangan. Yan po yung sinasabi yan po yung sinabi ng ating Panginoon. Nung sinabi po ng Panginoon na learn from me, I believe it means that we must know Him. We must deepen our relationship with Him so that it will be easy for us to imitate Him. Kasi kung hindi po natin kikilalanin ng malalim, kung kikilalanin ng mabuti, kung kikilalanin ng lubusan ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po natin magagawang i-imitate, gayahin kung ano yung ipinakita sa atin ng ating Panginoon. Kaya nung sinabi niya, learn Christ, sinabi ng Panginoong Hesukristo na learn from me, that means sa panahon natin ngayon, palalimin natin, kilalanin natin ng mas malalim sa buhay natin kung sino si Kristo, kung sino siya at kung ano siya sa ating buhay. And the question is, how are we going to know Him deeper? It's only through the revelation of Him doon sa salita na ating pong binabasa ngayon.
And that is the Scripture. Tanging sa Scripture lamang natin makikita at malalaman ang lahat ng patungkol kay Kristo, and it's only through the Scripture natin makikita kung paano tayo dapat lumakad sa mundong ito. No? Kung tayo po ay wondering, paano nga ba tayo lalakad sa mundong ito bilang bagong nilalang sa harapan ng ating Diyos? Then read your Scripture, know Christ deeper sa buhay mo, and imitate Him, and apply those things sa ating buhay. And alam niyo mga kapatid, kung ano man yung mga makita natin sa salita ng Panginoon, kung ano man yung makita natin sa Scripture na sinasabi ng Scripture patungkol kay Kristo, believe it, apply it. No? Isa puso po natin yun. Because in verse 21, makikita natin na sinabi po dyan ni Paul, that the truth is in Christ. Ang katotohanan ay na kay Kristo. Sabi diyan in Ephesians chapter 4 verse 21, assuming that you have learned about Him and were taught in Him as the truth is in Christ Jesus. So kanino natin makikita ang katotohanan? Tanging kay Kristo lamang at wala ng iba. No, sabi po ng 1 John chapter 5 verse 20, and we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And sabi pa dyan, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Ang sabi po dyan sa passage na yan in 1 John chapter 5 verse 20, we are in Him who is true. Tayo po ay na kay Kristo. At kung tayo po ay na kay Kristo, talagang i-desire po ng bawat isa sa atin na tayo po ay mamumuhay, tayo po ay lalakad ng ayon sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. If we are in Him who is true, it means dapat nating ipamuhay ang katotohanan na nasa sa atin. Meaning, dapat mag-manifest si Christ sa buhay ng bawat isa sa atin because Christ is the truth. No? In other words, mga kapatid, dapat nakikita sa atin si Kristo. Dapat nakikita sa atin si Kristo sa ating buhay araw-araw. Hindi yung dati nating pagkatao, kundi yung panibagong buhay natin kay Kristo. At kung lubusan natin itong naiintindihan, mga kapatid, at nauunawaan ng bagay na ito ay magdudulot sa atin, sa bawat isa sa atin upang naisin natin na huwag na natin muling balikan yung luma at marumi natin, punong-puno ng kasalanan natin na pagkatao, bagkus atin itong ating itakwil, talikuran, ating lubusang hubarin sa ating mga sarili ang dati nating pagkatao at suotin natin ang bagong pagkatao na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni Kristo. And yan po yung sinasabi ni Paul dito po sa verse 4 or chapter 4 verse 22 to 24. Sabi po diyan sa ating pong passage. Sa verse 22 sabi diyan, to put off your old self which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desire. So hindi ito ang unang, mga kapatid, kung titignan natin, hindi po ito yung unang pagkakataon na sinabi ni Paul sa mga mananampalataya, na pinaalalahanan ni Paul ang mga mananampalataya na dapat na nating hubarin yung dati nating pagkatao, na dapat natin itakwil, iwaksi yung dati nating pagkatao. Many times in his letters, sa kanyang mga epistles, every time na siya ay sumusulat ng letter sa mga churches, isa ito sa kanyang sinasabi. Isa ito sa mga paalaala niya sa mga mananampalataya to put off their old self. Why? Dahil bilang mga iniligtas, bilang mga sumasampalataya, bilang tayo sumasampalataya kay Kristo, malinaw na
malinaw po na gustong ilubos na ipanawa sa atin ni Paul na dapat hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Na dapat hindi na tayo nabubuhay sa paggawa ng masama. Na dapat hindi na tayo lumalakad sa dati nating pagkatao. Bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoon, dapat wala ka ng appetite sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pag sinabing appetite, desire. No? Kapag ka ikaw ay gutom, mataas yung appetite mo. Kumbaga, malakas yung desire mo na kumain. No? And ganun din po tayo. No? Bilang ikaw ay iniligtas ng Panginoon, dapat wala ka ng appetite. Wala ka ng gana sa paggawa ng kasalanan, sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos. Yun po yung ibig sabihin ni Paul. No, sabi po ng Romans, before that, dahil tayo ay hinugasan na. No? Wala na tayo dapat appetite sa paggawa ng kasalanan dahil hinugasan na tayo ng banal na dugo ni Kristo na kanyang ibinuhos doon sa krus para sa ating ikalilinis at lalong higit para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. In Romans chapter 6 verse 6 to 7, we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. So anong sabi ng salita ng Panginoon? Sabi ni Paul, our old self was crucified with Christ doon sa cross. So kung yun ay na-crucified na ni Christ sa cross, bakit mo pa gustong balikan at kunin muli yun at isuot? Sabi ni Paul, wag na, kalimutan mo na yung bagay na yun. Napako na yun. Yung dati mong pagkatao, yung dati mong buhay, yung dati mong nilalakaran, yan ay kasama ng ipinako at pinarusahan ng Diyos doon sa krus. No? Putting your old self requires your complete surrender to Him, mga kapatid. Ulitin ko, putting your old self requires your complete surrender to Him. Complete surrender means emptiness. Yan po yung isang bagay na dapat nating tandaan. Complete surrender means emptiness. Kumbaga, wala kang ititira sa sarili mo. Wala kang reservation na iiwan sa sarili mo. Lahat isusuko mo. Yung dati mong pagkatao, yung dati mong buhay, yan ay isusuko mo sa ating Diyos. Wala kang ititira sa sarili mo. Ito ay pagsuko mo. Ito yung pagsuko mo kay Kristo ng buong nating pagkatao. And if you do that, then Christ, through the power of the Holy Spirit, He will renew you. No? He will renew you. He will give you the new self to put on. Again, in chapter 4, verse 23 to 24 ng ating passage, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So yung new self na meron tayo, na ibinigay sa atin ng Panginoon, it was created in the likeness of God in true righteousness and holiness. Hindi ito hocus-pocus, no? Hindi ito imagination. This is the true identity of those people na inihanda ng Panginoon para sa kaligtasan. As believers, we are called to put off our old self and put on the new self renewed by the Holy Spirit and created after the likeness of God in righteousness and holiness. Why? Why is it? No? Bakit? Because it is the sole purpose. Kumbaga, yung reason kung bakit binigyan niya tayo ng bagong pagkatao, yung purpose nito is for His glory alone. Kaya mga kapatid, totoong simula pa lamang noong una ay inihanda na ng Diyos inihanda na tayo ng Diyos sa kaligtasan upang sa pamagitan ng ating mga buhay ay makapagdala at makapagbigay tayo ng kaluwalhatian
sa Diyos na nagligtas sa atin sa pamagitan ng ating mga mabubuting gawa na bunga ng ating kaligtasan. No, again, ulitin ko, makakapagbigay tayo ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Diyos. Inihanda tayo ng ating Diyos sa kaligtasan para iligtas upang sa pamagitan ng kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin, ang magiging bunga nito ay ang mabubuting gawa na magbibigay sa Kanya ng kapurihan. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Ulitin ko, sabi ni Paul, ito po ay 2 chapter bago po itong passage na ito na pinag-aaralan po natin. Sabi diyan, we are His workmanship. Yung pong mga mananampalataya po ang tinutukoy dito, yung pong mga taong pinili ng Panginoon para sa kaligtasan. We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk. Ulitin ko, we should walk in them. And in Romans chapter 6, verse 4, we are buried before with Him. Verse 6, Romans 6:4, we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ has raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. No? Katulad kung paano po tayo po ay inilibing katulad ng kamatayan kay Kristo, and kung paano pong muling binuhay ng ating Panginoon si Kristo mula sa mga patay para sa Kanyang glory. Tayo po na nasa Kanya, tayo po na Kanyang iniligtas, tayo po na kay Kristo ay makalakad sa panibagong buhay na meron sa Kanya. Kaya mga kapatid, lubos nawa nating unawain bilang mga sumasampalataya kay Kristo na dapat nakikita sa ating buhay si Kristo. Nakikita dapat sa ating buhay sa araw-araw natin, sa saan man tayo, nasa school man tayo, nasa trabaho man tayo, nasa opisina man tayo, kasama man natin yung mga kaibigan natin, na kasama man natin or nakikita man tayo or hindi ng mga kapitbahay natin, dapat ang nakikita sa atin at nagmamanifest sa atin ay si Kristo. Kaya mga kapatid, I encourage everyone, sama-sama nating idalangin sa ating Diyos na sa tulong ng banal na Espiritu na nasa atin ay mapagsumikapan natin na tayo ay lumakad sa panibagong daan na dapat nating lakaran, at tayo ay patuloy na mamuhay sa bagong buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos kay Kristo, sa pamagitan ni Kristo, nang sa gayon ay makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya. Ilapit natin yan sa Panginoon, idalangin natin yan sa Panginoon. Desire natin, idalangin natin sa Panginoon na nawa tulungan tayo ng patuloy na lumakad doon sa panibagong buhay na ibinigay niya para sa atin. Mga kapatid, lubos nawa nating maunawaan bilang mga sumasampalataya kay Kristo, once again, is si Kristo dapat ang nagmamanifest sa atin. No? So mga kapatid, bilang application sa mga oras nito, i-recognize natin, suriin po natin ang ating mga sarili. Recognize po natin yung area sa buhay po natin that we need to put off sa ating pong mga buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Pangalawa, embrace the truth of Christ and put on the new self. And pangatlo, live out your faith in practical ways that brings glory to God. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa oras na ito. Purihin ka po sa salita niyo na narinig po namin sa oras na ito. Salamat po sa paalaala, sa warning na ibinigay niyo sa pamagitan ng inyong salita.
Lord, tunay nga po, Lord, forgive us, Lord, kung there are times where kadalasan sa buhay namin lumalakad kami ng ayon pa rin sa dati namin pagkatao. Lord, patawarin niyo po kami. At ang dalangin ko po, tulungan niyo po kami na mamuhay ng ayon sa inyong kalooban, ng ayon sa bagong daan na dapat namin tahakin, ng ayon sa panibagong buhay na inyo pong pinagkaloob sa amin para makapagbigay kami patuloy ng kaluwalhatian sa inyo. Purihin ka sa oras na ito, O Diyos, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.